Papuri po sa Panginoon sa ating pong mga pag-aawitan. Magandang araw po sa ating pong lahat, sa aming pong mga kasamahan dito po sa ating pong bahay-sambahan, ang team live stream at ang ating pong mga kasama sa bahay-bahay, para po samahan tayo sa ating pong pananambahan ngayon. So, dyan po sa ating YouTube at sa ating pong FB account. Ating pong ipagpapatuloy ang ating pong serye na hindi natapos, Unfinished Series, before mag-lockdown. So almost 5 months ago, pinag-uusapan natin at kinukuhanan ng karunungan ang Book of Proverbs. Tinawag natin ang series na Buffet of Wisdom. And every chapter, tinawag nating menu. So, kasi bawat chapter, bawat verses, iba-iba ang menu, iba-iba ang ibinibigay na putahe sa bawat isa sa atin to make us wise. Dahil yun ang goal, yun ang mission ng Proverbs, to make us wise. Diba? So, yun yung importante riyan eh. So, Brother Rizum, pakilid mo na itong PowerPoint natin. Kawikaan, 1, 2. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. So, upang tulad ni Haring Solomon na may akda nito, maging marunong din tayo. Kasi si Haring Solomon, ang may akda nito ng Book of Proverbs. Diba na alam naman natin si Haring Solomon ay yan ang pinakamarunong na tao na nabuhay sa mundo. Kawikaan isa-isa ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. So malinaw siya ang may akda nito. Alam natin, once upon a time, tinanong ng Diyos itong si Solomon, anong gusto mo, anything you want, name it, ibibigay ko sa iyo. At hiningi niya sa Diyos ay knowledge and wisdom, at ibinigay naman ng Diyos yun. At lahat ng hindi niya hiningi, ipinagkaloob pa rin sa kanya. Kaya ito yung ibinabahagi ni Haring Solomon, yung karunungan galing sa Diyos, karunungan galing sa kanyang mga personal na karanasan, at mga karunungan na kanyang narinig, nakita doon sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Ibinabahagi niya sa bawat isa sa atin at sa lahat ng mga nakabasa nito sa kanyang panahon. Book of Proverbs was called Book of Wisdom. Ito ay Book of Wisdom, aklat ng karunungan. The Book of Proverbs offers excellent and practical advices. Hindi natin kailangan mag-aral ng theology para ma-explain natin mabuti ang mga nakatala dito, kasi very practical ng mga proverbs na binibigkas ni Haring Solomon na ating pinag-aaralan. Although the book was written in ancient Israel, its message remained applicable in the modern world. Hindi naluluma ang mensahe ng bawat talata sa Book of Proverbs. Katulad yan ng mga Pinoy Proverbs. Hindi rin naluluma. Ilang taon na ba yung kasabihang papunta ka pa lang, pabalik na ako? Kanununuan pa natin, yan ay mga kasabihan na nila na ipinamamana sa atin, na ipinamamana naman natin sa mga susunod na henerasyon sa atin. Pag may itinanim, may aanihin. Gaano na ba katagal yan? Pag may isinuksok, may madudukot. Gaano na katagal yung mga kasabihan na yan? Pero hindi naluluma ang mensahe dahil hanggang ngayon, totoo pa rin ang mga kasabihan ito. Kagaya ng mga kasabihan ni Haring Solomon, hindi naluluma yan. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay yung mga kahulugan nito'y bumabagay at umaangkop pa rin sa ating lahat. Diba? Because the Book of Proverbs covers nearly every aspect of life. Anything you want, anything you need, naritong lahat. Kung kailangan mo ng mga payo tungkol sa pag-aasawa, nariyan yan. Sa pagkakaroon ng magandang asal, sa mga magkakapatid, magkakaibigan, in any relationship, sa pera, sa trabaho, sa pag-aaral, sa lahat. Anything you need is here. Diba, nasa Book of Proverbs, actually,
nabanggit ko nga sa inyo before na pinag-uusapan natin ng Book of Proverbs, pag atin pong pinag-aaralan ito at binabasa, para tayo nananalamin. Tayo ang pinag-uusapan sa Book of Proverbs. Diba? Tayo, ang buhay natin, ang sarili natin, ang pinag-uusapan dito. Diba ba? Dahil ang goal ni Haring Solomon, maging wise tayo sa ating pong mga buhay. Kaya bawat pahina nito, punong-puno ng karunungan. Kasi mahalaga maging marunong eh. Sabi nga ng Hosea 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ganong kahalaga yan eh. Pag tayo mga mangmang, yan ang mga sisira ng buhay natin, sisira ng mga relasyon, at sisira ng ating pong mga buhay. Kaya dapat lalo tayong nagiging marunong eh, lalo na ngayong pandemya. Dapat nagiging wise. Diba? Dahil pare-pareho tayong mahahawa ng sakit na ito, pare-pareho tayong mapapahama kung patuloy na iiral ang mga kamangmangan sa buhay natin. Kaya mahalaga nagiging wise, hindi wise. Kasi marami ngayon mga wise, mauutak, pero hindi marunong. Ginagamit ang alam sa mga maling kaparaanan. Diba? Ginagamit ang lahat ng kanilang nalalaman doon sa mga maling kaparaanan. So hindi mabuti yun. Wisdom is different from knowledge. Knowledge is being aware of something and having information. It's really about facts and ideas that we acquire through study, research, investigation, observation, or experience. Wisdom is the ability to discern, to judge which aspect of the knowledge are true, right, lasting, and applicable to your life. O sa mas madaling salita, ganito lang yun. Yung knowledge, ito yung alam mo na natutunan mo sa eskwelahan, natutunan mo sa pang-araw-araw mong buhay, natutuhan mo sa pagbabasa mo, pero yung wisdom, ito yung papaano mo ginamit yung alam mo. Ginamit mo siya sa tama, ang tawag doon, wisdom. So pursue wisdom, not just knowledge. Huwag puro aral, huwag puro talino, huwag puro alam. Dapat marunong din tayo. So today, another wisdom ang pagsasaluhan natin sa chapter 11. Buffet of Wisdom, Minu chapter 11. Verse 1. Kasuklam-suklam ka Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. So ang pinag-uusapan po, timbangan. Sino po ba mga gumagamit ng timbangan? Mga tindero, mga tindera. Kasi noon hanggang ngayon, bawat binibili natin, sinusukat. At isa sa mga panukat, timbangan. Pansinin niyo, lahat ng binibili natin may sukat. Iba ang presyo ng 1 litro sa 2 litro. Diba? Iba ang presyo ng 350 grams sa 1,000 grams. Diba? Lahat yan may sukat, lahat yan may timbang. Ngayon, sinasabi sa atin ng kawikaan ni Haring Solomon, ng kanyang karunungan, nasusuklam ang Diyos sa mga timbangang madaya, sa mga panukat na madaya. So the Lord hates dishonest scale. O mas palalimin natin, the Lord hates dishonest businessman and businesswoman, dishonest online seller, and dishonest vendor. Diba? Namumuhi ang Diyos, nasusuklam ang Diyos, nagagalit ng Diyos sa mga mandadaya, mga nandadaya ng mga customer nila dahil sa kanilang mga itinitinda. Ayaw na ayaw daw ng Diyos na tayo nanlalamang ng ating kapwa. Dinadaya natin ang ating kapwa, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Yung sinasamantala natin, yung ating pong kapwa, kumikita tayo, yumayaman tayo, gumaganda ang buhay natin dahil sa pandaraya ng kapwa natin. It is an wise thing. At pagbabayaran daw natin yan, kung hindi man dito sa lupa, maging sa kabilang buhay yan. Huwag maging mapagsamantala sa kahinaan ng tao. Lalo na sa ngayong panahon. Kasi ang tao, pakitaan mo lang ng pera, nanginginig na. Yan ang kahinaan kasi ng lahat. Diba? Lalo ng mga Pilipino. Kaya kapag pinagpakitaan mo ng pera ng maraming material things, sabay susunod yan sa iyo. Huwag maging mapagsamantala sa ganitong mga panahon. Halimbawa, may mga nangangailangan.
lalapit sa iyo, ibebenta ang kanyang TV, ibebenta ang kanyang cellphone, ibebenta ang kanyang motor kasi nasa ospital ang kanyang anak, nasa ospital ang kanyang mahal sa buhay. Ibinebenta na niyang pamura sa iyo dahil naroon siya gipit na gipit, binarat mo pa. Oh, di ba? Yung bang ang bababa na ng presyo, mas lalo mo pang pinababa. Di ba? Naku, hindi makatarungan yan. Magagalit ng Diyos sa atin. Nagdudusa na yung tao, hirap na sa buhay niya, lalamangan mo pa. Tapos ang ending, parang may utang na loob pa siya sa iyo dahil binili mo yung kanyang gamit. Diba, napantubos niya sa kanyang anak dahil di makalabas sa ospital. Halimbawa, actually may napakinig akong balita, may isang simbahan daw na nagbukas sa ibang bansa, tapos meron silang free mask. Kaso, free, pero yung katapat, donation box. Sabi ng mga pumupunta, sabi, binili ko na lang itong mask. Kasi syempre, pag gano'n kahiya ang hindi maglagay ng donasyon. Nakakalungkot yung ganong mga sitwasyon. Sinasamantalang pagkakataon sa mga palengke. Di ba, maraming nag-a-adjust ng timbangan. Kaya pag nag-ikot yung DTI, pag nag-ikot sila, ang dami-daming nahuhuling mga tindera sa palengke kasi yung kanilang mga timbangan, mga adjusted. Di ba, binili mong 1 kilo, wala pa lang 1 kilo, kulang ng 2 guhit. Biruin mo kung 100 ang bumili sa kanya, times 2 guhit, napakarami ng kanyang kinita. May tubo na siya, another tubo pa ulit. Maraming ganyang gumagawa. Diba, pagbabayaran daw yan sa mga nagtitinda at magsasabing matamis po yan. Marami na siguro na biktima yung ganyang mga matatamis ang labi. Matamis po yan. Tapos ipapatikim sa iyo yung matamis talaga, pero pag ibabalot na yung mga hindi matatamis, suki sa puhunan na lang. Sino ba naman nagtinda sa puhunan? Tayo naman ay bibili kasi narinig natin sa puhunan na lang. Ibinibigay mga pandaraya ng tao, hindi natutuwa ang Diyos. Lalo na sa mga scammer. Nagkalat yan. Aalukin ka ng peking ginto, aalukin ka ng peking trabaho, aalukin ka na sumali sa pyramiding, 1K mo tubong 10K. Saan ka ba naman kahanap ng ganong mga tawag dito, mga pagkakakitaan? Sino ba naman hindi papayag? Pero mga pandaraya, di ba? Tapos yung lahat ng savings mo, ilalagay mo ang ending, luluha ka ng bato kasi tinakasan ka na. Or yung mga matataas magpatubo. Maraming guilty niyan. Di ba? Lalo na sa mga online selling. PM is the key. Di ba? Kaya isang dahilan kung bakit naglaging nagsasabi PM is the key. Isang dahilan dyan, baka hindi naman lahat, pero isang dahilan, kasi mataas ang mga patubo. Diba? Yun yung mga PM is the key. Kaya nakakapagmataas sila ng tubo ang mga distributor, ang mga seller. Diba? Kasi nga, yun ang ibig sabihin. Diba ba? Kasi kapag naglabas sila ng presyo sa online selling, anong ending? Magpapababaan ng lahat para mabenta sila. Buti na lang, bawal na ang PM is the key. Diba? Kaya naglabasan ng mga tunay na presyo. Dati ang mga face mask natin, face shield, mga 150 ito Diba? Tapos, baka may 200 pa nga O sinamantalang pagkakataon, talagang kailangan kasi ng face shield. Diba? Naging 120, 110, diba? 80. Aba ngayon may 28 na? Biruin mo, 28 pesos. Bakit ganon? Kasi wala ng PM is the key. Diba? Imaginein mo kung ganon ang mangyayari. Ang laki-laki pala ng tinutubo ng mga distributor. Diba? And even the mga online seller. Diba? Hindi naman lahat kasi minsan depende kung saan sila kumuha. Pero yun nga ang ibig sabihin, hindi mabuti yan, magagalit ng Diyos sa atin. Kaya sa ating po mga kapatiran na nag-online selling, always put your prices. Diba? Maging tapat tayo, maging honest tayo. Ang Diyos ang magbe-bless sa atin. Huwag kayong mag-alala sa ganyang mga bagay. Hindi ko ba? Hindi masamang magpatubo para kumita kasi yun ang kailangan natin
pero wag namang sobrahan, magagalit ang Diyos. Kawikaan 20:17, anumang nakukuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Okay, nag-i-enjoy kayo ngayon kasi gumaganda ang buhay nyo, nakakabili kayo ng masasarap na pagkain. Pero pag babayaran nyo yan, sabi niya, dahil kinuha nyo sa pandaraya, sa panlalamang sa kapwa, sa susunod, buhangin na raw ang kakainin nyo. Diba? Kaya napakahalaga na nagiging tama tayo sa ating pong mga pagtitinda. Tandaan niyo mga kapatid, kapag tama ang pamamaraan natin, i-bless tayong lalo ng Diyos. Pero kung masama ang mga pamamaraan natin, sa pagkita ng pera, wawasakin ka rin pagdating ng tamang panahon. Kaya be honest in your prices. Verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Hindi nagbabago ang standard ng Biblia. Ang nagmamataas, ibinabagsak. Ang nagpapakababa, itinataas. Diba? Pero ang ending, likas na marami pa rin mga tao ang mapagmataas ang mayayabang. Nagkakaroon lang sila ng konting pera, mataas na posisyon, kasikatan, iba na kung mga umasta, hindi na natin ma-reach. Diba? Mga suplado na sa personal, tinubuan na ng mga yabang sa katawan. Darating daw ang araw, sabi ni Haring Solomon, yung mga mayayabang na yan, ilalagay sila sa kahihiyan. Diba? So proud people will be put on shame. Sabi pa nga, mas mataas ang lipat, mas malakas ang lagapak. Kaya dapat tinitigilan yan. Halimbawa, nagbigay ng kwento ang Panginoong Jesus sa Lucas 14:7 hanggang 11. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang upuang pandangal. Kaya sinabi niya sa talinghagang ito sa kanila, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahan mas kilala kaysa sa iyo, baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa inyo, maaari bang ilagay mo ang upuang iyan sa taong ito? Ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakamababang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya sa kanya, sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harapan ng lahat ng mga panauhin sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Usong-uso yan sa kanilang panahon and even to us today. Di ba ang gustong-gusto natin upuan lagi ay yung maganda. Lalo na ngayon, pilahan sa pagkain. Ang pinipili agad natin upuan, number 1. Table number 1. Walang uupo sa table number 36. 56. Kailan pa kayo kakain? Kaya lahat nag-uunahan sa table number 1. Sabi niya, huwag kayong uupo agad sa table number 1. Baka merong inanyayahan na para sa kanila yun. Dahil pag nakaupo na kayo, sasabihin sa inyo, may nakaupo po riyan, tumayo po kayo, doon po kayo sa number 56. Mapapahiya kayo. Di ba? Isang kahihiyan yun, nakaupo ka na, pinatayo ka pa. Nakakahiya nga naman yun. Kaya sabi niya, maupo ka dun sa 56. Darating yung mga nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya, Sir, boss, hindi po kayo dyan. Doon po kayo sa table number 1. Sa gayon, sabi ng Panginoong Jesus, mapaparangal lang kayo. Di ba napakagandang mga simpleng mga pagtuturo ng ating pong Panginoong Jesus tungkol sa pagpapakababa at pagpapakataas na ginagawa ng tao. Simple lang yun, kasalan lang yan, upuan lang yun. Pero sabi niya, mapapahiya kayo. Kung upo kayo ng upo doon sa mga upuan ng mga panauhing pandangal, huwag kayo agad-agad uupo roon. Diba kahit alam niyo mataas na tao kayo, dahil baka mapahiya kayo at mapagsak. Ano ba ang karaniwang ipinagyayabang ng tao? Ang kanyang kalusugan, ang kanyang lakas, ang kanyang katawan. Di ba alam nyo, sa panahon ngayon, di mo pwedeng ipagyabang yan eh. Ang virus na COVID-19, walang pinipiling kung sino yan.
Di ba? Kahit malakas ka, malusog ka, walang pinipili yan. Di ba? Lahat yan. Siguro advantage ka lang, medyo hindi ganun kalala, ka-worse ang pwedeng dumabo sa sakit sa iyo. Pero tatablan at tatablan ka pa rin. Di po ba? Ang kabataan natin, di natin pwedeng ipagmalaki. Sasabihin nyo, bata pa naman ako, malakas ako, kabataan ko pa ako. Minsan kasi ganyan ng mga, ng mga kabataan eh. Dahil sila yung mga bata pa. Pero tatandaan nyo, kahit ngayon, pabataan may sakit. Pero ang babata pa, diabetic na. Ang babata pa, meron ng mga, tawag dito, mga iniinom na gamot. Di mo ba? Nagda-dialysis na. Ecclesiastes 11:10, don't let anything worry you or cause you pain. Why? Ang kinakausap niyo you are not going to be very long. Hindi tayo magiging bata ng mahabang panahon. Maiksi lang yan. Napakaiksi ng panahon. Di ba? Pagkatapos ng pandemyang ito, magugulat kayo yung mga batang ipinanganak, palalaki na. Di ba? Magugulat tayo yung mga kabataan, matatanda na. Ganyan lang ang panahon natin. Di ba? Ang kagandahang pisikal, pinagyayabang ng tao. Di ba? So sila ay maiina, magaganda. Minsan ganyan na nangyayari. Kaya kalalakas manlait, mamintas, manisti ng kanila pong kapwa, nang bubuli ng kapwa kasi maganda sila. Nasan ngayon ang ganda? Nasan ngayon ang kagwapuan? Hindi makarampa. Kasi mga stay at home. So hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. At saka lahat yan, mga pupogit gaganda na eh. Pero 5 months na kayo nasa bahay, mga puputi na siguro niyan, pagkikinis, kayamanan na material. Minsan yan ang nagiging talagang pinaka dahilan ng pagyayabang ng tao eh. Pag umaangat ang buhay nila, diba? Pag tumataas ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Pero tatandaan niyo yung sinabi sa Luke 12:15, sabi ng Panginoong Jesus, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi padamihan ng yaman niya. Hindi palakihan ng pera. Diba? Ang buhay natin sa mundo. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang. Dahil sa paningin ng Diyos, hindi naman yan ang sinusukat. Diba? Hindi naman yan ang tinitignan. Magkano na ba ang laman ng backbook mo? Hindi naman ganun ng Diyos. Diba? Baka mahalaga yan, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Ang katalinuhan, madalas ay pinagyayabang. Diba? Lahat ng matatalino, pinagyayabang yan eh. Post ka, natalino ng anak ko, talino ng ganito ka, talino namin. Lahat na, I'm not saying that it is wrong to post. Diba? But usually, minsan, yan ang nagiging problem. Diba? Sa ganyang mga bagay, marami tayong iniinggit at naiinggit sa atin. So ending, parang ang tingin nila, ipinagyayabang natin ang lahat ng bagay. Mga talent and skills, mga kakayanan natin, diba ba? Social and political status, diba? Kaya usually, pag may nahuhuli, diba? Ng mga police, ng mga task force, etc. Ano lang sasabihin ng mga nahuhuli? Di ba ako kilala? Pamangkin ako ni Mayor, pamangkin po ako ni Governor. Minsan ganyan yan eh. Bakit? Nagyayabang kasi meron silang mga social and political status. Kaya laging ganun. Kaya yung mga statement na hindi mo ba ako kilala, yan yung mga taong mayayabang pag ganyan yung mga statement. Kaya hindi dapat ginagawa ito. Diba? Kasi sabi ni Haring Solomon, darating ang araw, dadalhin kayo at ibibilag sa kahihiyan. Kaya mahalaga, nagpapakababa. Verse 3 and verse 5. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. May panatag ang landas, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sarili niyang kabuktutan. Totoo po yan, mga kapatid. Diba? Pag ang tao daw po ay tapat, panatag ang kanyang buhay. Peaceful, magulo ang buhay ng mga taksil. Di ba? Totoo yan, hindi mapalagay. Pag tumunog ang cellphone, di na mapalagay yan. Kasi baka kung ano yun eh. Di ba? Kasi mga nagtataksil. Kapag nasa labas ng bahay, mga lilingon-lingon. Di ba? Mabuti raw ang mga tapat. Di ba? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, dahil sila'y pagpapalain ng Panginoon. At yung mga taksil, wawasakin sila. Mapapahamak sila. Totoo naman yun eh. Basta merong kataksilan
nagtataksil, tiyak merong hindi magandang nangyayari. Masisira ang relasyon, masisira ang buhay, masisira ang kabuhayan, masisira ang lahat sa kanyang kapaligiran. Like Judas, isang taong taksil, ano nangyari sa kanya? Sinira niya ang buhay niya. Sabi po ng Juan 18:2, alam ng taksil na si Judas, take note, binanggit talaga, alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ito yung time na magtataksil siya. Ipagkakanulo niya ang ating Panginoong Jesus. Diba? Anong ending? Sinira niya ang buhay niya. Nagpakamatay siya. Diba? Dahil sa kanyang kataksilan. Si Pedro, alam niyo ba, taksil din yan? Si Peter, binanggit din niya na siya taksil. Ano po? Nung itatwa niya ang ating Panginoong Jesus ng 3 beses, tas tumilaw kang manok. Anong sabi ng manok? Taksil, taksil. Di ba? So, taksil talaga. Mga nagtataksil yan. So, chance nyo na ngayon, lalo sa mga mag-aasawa, katabi nyo ang asawa nyo, tanungin nyo, taksil ka ba? Nagtataksil ka ba? Pag nagalit, taksil yan. Pag nagdabog, taksil yan. Pag yan ay hindi nakasagot, taksil yan. Mahalaga kasi tapat. Kaya sabi nila, yung tapat daw, kahit baligtarin mo, tapat pa rin. So kahit anong nararanasan niya, nangyayari sa buhay niya, tapat pa rin siya in every aspect of his or her life. Kaya pansinin niyo, pahayag 2:10. Huwag mong katatakutan ang lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Narito ang ilan sa inyo na malapit ng ipabilanggo ng dyablo upang kayo ay subukin at magkakaroon ng paghihirap sa loob ng 10 araw. Maging tapat kayo. Kahit hanggang kamatayan, bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong ng buhay. Hindi magtatagal ang lahat ng karanasan natin. Sabi niya, 10 days. Bili mo, 10 araw lang. Ang ibig lang sabihin nun, temporary. Ang lahat ng nararanasan natin, COVID-19 is just a temporary. Diba? 10 days lang yan. Pero huwag kayong tawag dito, huwag kayong masyadong kampante kasi alam na natin sa Biblia, ang isang araw sa Diyos. 1,000 taon. Baka 10,000 years. We don't know. Pero ang ibig lang natin sabihin, it's just a temporary. Pansamantala yan. Kaya sabi niya, kayo ay maging tapat hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng isang gantimpala na pinakamahalaga, ang putong ng buhay. Honesty and dishonesty compared. Pinagkukumpara yan in this context. So honest ka ba? Honest ka ba sa asawa mo? Honest ka ba sa anak mo? Sa magulang mo? Sa Diyos? Ang kataksilan, ang kasinungalingan, ang dishonesty, nagwawasak yan ng buhay natin. Kaya mahalagang honest. Sabi nga, honesty is the best policy. Si Pinocchio nga Diba? Pag si Pinocchio nagsisinungaling, pag hindi siya nagiging honest, ano nangyari sa kanya? Tumatangos ang ilong. Gusto niyo ba yung ganon? Sige, yung mga pao, nagsisinungaling lagi. Para tumatangos yung kanilang ilong. Pero sa ating mga dishonesty, gano'n na kaya kahaba ang ilong natin kung kagaya natin si Pinocchio? Manghirap siguro, Kaya napakahalaga ng honesty. Verse 4 and verse 7. Walang halaga ang yaman sa harap ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umaasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Everything is worthless after death. Yan ang ibig sabihin yan. Lahat ng bagay, walang kwenta pag tayo po'y namatay. Magkano pera ang madadala natin pag tayo po'y namatay? Nothing. Diba? Zero. Nada. Wala. It is true that money matters. Ang pera po'y napakahalaga to survive in this world and of course to this pandemya. Diba? Pero hindi siya ang pinakamahalaga na dapat binibigyan ng pansin ng bawat isa sa atin. Kasi ang sabi niya, hanggang dito lang yan sa lupa. Dahil ang pag tayo pinamatay sa kabilang buhay, wala nang saysay ang ating pong mga pera.
Kaya yung mga alagad ng Panginoong Yesus, nakita nila yan eh. Kaya sabi nila sa Panginoon, sa Marcos 10:28, at nagsalita si Pedro, tignan po ninyo. Kausap nila si Jesus, iniwan na namin ng lahat at kami sumunod sa iyo. Nakita nila na ang lahat ng bagay walang kwenta eh. So ipinagpalit nila ito sa ating Panginoong Jesus. Kasi yun ang pinakamahalaga. At yun ang malungkot sa maraming mga tao. Diba? Ang pinipili ay pera at ang iniiwan na yung Panginoon. So hindi mabuti yan. Diba? Kaya hindi pera ang dapat pinipili. Ang masigit na pinipili ay ang ating pong Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, hindi masamang yumaman, hindi masamang magpayaman. Making money, making more money is not bad. Being rich is not bad. Pero kung ang pagpapayaman natin ang naglalayo sa atin sa Diyos, naglalayo sa atin sa mga mahal natin sa buhay, sumisira ng ating mga relasyon at sumisira ng maganda nating ugali, itigil yan. Dahil walang kwenta ang yaman kapag tayo ay namatay. Diba? Sabi ng verse 4, ulitin natin, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Walang kwenta yan eh. Kaya si Job, anong sabi niya? Hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik sa alabok. In other words, wala akong dala na dumating, wala rin akong dala pag-alis. Diba? Kahit mayaman tayo, wala tayong dala pag-alis natin. Kahit mabaunan kayo ng 100 piso sa kamay, yung iba 20. Ano? Yung iba naman pag mga mayaman-yaman, ang 1,000, ano, mga hawak dun sa ano. So kahit dalhan kayo ng ganyan, hindi nyo madadala yan. Diba? So lahat ng yan ay mabubulok lang. Diba ba? Kaya sabi ng mga 5:14, kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghihirapan. Kung dadagdagan natin, sa ating pinagpuyatan, sa ating pinagpawisan, sa ating pinagpaguran, at pinag-ubusan ng oras, wala tayong madadala. Diba? Yun yung napakalinaw. Diba? Nagtinuturo po sa atin ni Haring Solomon. Diba? Yung mga pinagpalipasan natin ng gutom, yung dami ng inipon natin pag namatay tayo, sabi niya, iiwan din natin yan. Wala tayong madadala. Diba? Kaya ang pinakamahalaga, yung Pilipos 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan ang may pakinabang eh. Diba? Hindi lamang dito sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Roma 14:8, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Yun ang pinakamaganda. Pero yung yaman mo, if you live for your wealth, for your ganyan, if you die for your wealth, therefore you belong to your wealth. Diba? Pero kung nabuhay tayo, namatay tayo para kay Jesus, we belong to Him. Diba, dadalhin tayo sa kanyang kaharian. Yan ang may kwenta. Yan ang may halaga na dapat pinag-uubusan natin ng oras dahil yan ay hanggang eternity. Hanggang sa kabilang buhay. Kaya maging priority natin sa Jesus, hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang kamatayan. Mga kapatid, mga kaibigan, napakasimpleng menu natin for today. Kainin natin buong buo at mapapabuti tayo. This is the message of menu chapter 11, ano po, ng Proverbs chapter 11. Namumuhi ang Diyos sa mga dishonest, sa mga manluloko. Manluloko sa asawa, manlulokong businessman, manlulokong businesswoman, manlulokong seller. Diba? Eh bakit nagloloko? Bakit naging dishonest? Para kumita ng malaki, para yumaman, para magpayaman habang niloloko ang kapwa. Dahil mayaman na sila, ano mangyayari? Nagiging mayayabang na sila. Nagiging mapagmataas na sila. Sabi ni Solomon, hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Pag namatay ka, lahat ng bagay walang kwenta. Kaya hanapin mo yung may kwenta. Si Jesus. Dalhin mo siya sa iyong puso, yun ang may pinakamahalagang bagay na pwede mong gawin. Lord, salamat po sa inyo pong mga mensahe, sa mga simple at mga praktikal na pagtuturo po ninyo sa amin upang hindi lang kami matuto, kundi mabigyan pa kami ng mga simpleng gabay upang mabuhay kami ayon po sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi maging madaya, hindi manluloko, lalo na po ng aming po mga kapwa. Para lamang sa mga simpleng mga kapakinabangan ay tulungan niyo po kami na hindi po namin ito magawa sapagkat
sapagkat namumuhi po kayo sa ganitong mga bagay. Kaya ang prayer po namin, lagi po kami maging tapat at alam po namin, pagpapalain niyo po kami. Dahil yung mga tapat, malapit ng grasya. At ang mga taksil, malapit sa kanilang disgrasya. Muli, salamat po, pagpalain niyo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen.